At alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no? Sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi ano ito, matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chief na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay, sus! Eto na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Lahat ng iyong mga ginawang kalokohan ay matatanggap mo na. O diba? Lupit. Ibang level ka talaga, Torre. At least, hindi sayang yung yung pagpapagod mo, di ba? Hindi ako natutuwa ako para kay Torre. Kasi mantakin mo kung sakasakaling hindi siya ginawang PNP chief, naku, that is a sad story. Kasi ginawa mo na lahat, di ba? Lahat ng utos sa'yo na alanganin ay ginawa mo na. Oh. And yet, hindi ka naging PNP chief. Kung gano'n na nangyari, that is a sad story. Pero dahil nga naging PNP chief ka, at least, di ba? Kahit nasira yung pangalan mo, kahit kinahihiya ka ng mga kasamahan mo, o kahit ang taong bayan, ikaw ang most hated general in the Philippines, at least worth it naman, naging PNP chief ka. Yun nga lang, hindi ka ginagalang. Hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Pero at least PNP chief ka, di ba? I'm so proud of you. Yun na. Gago! Yun ang doon, di ba? At least, di ba? Kahit na, kasi, kapantakin mo, kung hindi ka na nga ginagalang, galit pa taong bahay sa'yo, tapos hindi ka naging PNP chief, masaklap nun. O at least to, di ba, pwede mong isama ito sa kasaysayan ng buhay mo. Na ako ay naging PNP chief dahil sa pagsunod ko ng utos sa Pangulo. Yan lang yun. Yun nga lang, mga kababayan, huwag kayong tatabi sa kanya. Baka mamaya kalad ka rin niya kayo. Easy. Kasi sabi nga niya, yung warrant ay parang parang suggestion lang yan. Bakit kanyo? Kasi, di ba, sabi niya, halimbawa, doon sa warrant doon sa KOJC na lang doon sa warrant doon. Hindi sa pangalan ni Pastor Kibuloy, pero si Pastor Kibuloy hinahanap. Tapos nung tinanong kung ba't ganun, sabi ni Torre, magreklamo na lang kayo sa korte. So, ibig sabihin, pag ikaw dinampot niyan, at sinabi niya na may warrant ka, pagka sinabi mo asan, magreklamo na lang kayo sa korte. Yari tayo dyan. Di ba? Ganon din yung kay Pangulong Duterte. Wala ngang warrant yun. Ano lang po yun, ano ba yun? Hindi nga red notice yun basta meron na tawag doon hindi nga red notice, hindi nga warrant, and yet, binitbit si Pangulong Duterte without any process, without due process. How come? Kaya nga yung talagang mga tunay na makabayan, tunay na mga nakakaalam ng batas, pag hindi nagreklamo sa pagka-PNP chief ni Torre, yung mga hipokrito. Kasi alam naman po na lalo na yung mga abogado, yung tinatawag na due process. Wala nga pong warrant Yung ICC na sinasabi nilang warrant, ayan po'y walang kapangyarihan sa Pilipinas. Paano kunwari mag-issue ng warrant ng ibang bansa sa atin? Sasabihin natin na meron itong kapangyarihan. Walang kapangyarihan yan. Kasi tayo naniniwala lamang sa warrant na ini-issue ng ating sariling korte.
Kung may court order na may warrant, ayan, okay yan. Wala tayong problema dyan. Oh. Kaya lang, wala hong warrant kay Pangulong Duterte. Parang diffusion ba yun? Red something lang yun eh. Hindi nga yun na warrant. Oh. Interpol yun. Hindi ko nagbibigay ng warrant ng Interpol dahil ang Interpol po ay hindi naman no judicial body. So, ibig pong sabihin, mga kababayan, dinala si Pangulong Duterte doon without warrant. At wala talagang due process na pinagdaanan, 'di ba? Kaya nga ang doon, dapat ang siste, red notice, Interpol, tapos dadalin mo ngayon sa korte mo, sa sariling korte sa bansa mo. At yung korte mo na ngayon na magsasabing, "Oy, tama ito, may warrant to, sige." Siya na ngayon na mag-uutos kasi nga warrant jurisdiction po ang kahit anong foreign body sa Pilipinas. Dapat talagang dumaan sa justice natin, sa justice system natin. Yun po ang talagang dyan, ng mga korte. Wala eh. Pag sila ang batas, sila batas. Wala ka magawa dun. Hindi mo na choice yan. At ang nag-implement yan, walang iba kung hindi si Torre. Gago! Di ba? Sa pagmumukha pa lang ni Torre, bagay na siya sa administrasyon na ito eh. Si Torre, tapos si Yussi Claire, yan. Yan ang tinatawag mo ng reconciliation. Gago! Pakinggan po natin itong mga sagot ng ni Bersamin patungkol po dito sa bagong PNP chief natin. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Bakit ba mas magaling ka pa? Wala akong may bigay na detalye dyan. You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. Wala naman nagka-question doon. You are not answering the question. Ano ang naging basihan? Hindi naman ako kini-question. We all know that appointing a PNP chief, discretion ng presidente. Don't answer the question in a wrong manner. ES. Ang tanong, ano ho ba ang basihan? Bakit niya ito? So, are you telling us na walang basihan? We're not questioning the basis. We're just asking what? Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operation sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there... Performance? Wala naman pong performance ito. Naalala niyo yung performance niyan? Siya po ay na persona non grata sa may Leyte. Ano pa po? Yung pinagtanggol niya yung dating pulis na gumunong ganun. Tapos pinagtanggol niya, nag-press con siya, di ba? Anong nangyari? Di ba, nag-resign nga siya dahil sa kahihiyan, dahil sa batikos ng taong bayan, kasi pinagtanggol, gumaganon-ganon, yung kalbo. Wala akong performance yan. Ang talagang pinaka-performance lang yan, yung ginawa niyang kawalang niyaan sa Davao. Yung pag-siege ng KOJC, yung pagpalit-palit ng kung ano-ano dyan na nakapulisan sa Davao, yan ang performance niyan. So, lahat ng pag-uusig sa mga Duterte. At the same time, yung dahig.
So wag na ho natin pa ikot-ikutin pa. Yan ang dahilan. Wala namang performance na iba yan eh. Maybe other qualities of General Torre that you might have considered in Well, anong qualities ni Torre? Magsinungaling. Hindi oh. Anong qualities ni Torre? Sir, yung sabihin na sa korte na lang kayo magpaliwanag. Kahit walang warrant. Ay, pambihira, oo. comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Nako, yan na si Eden. Ako, yari. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? Anong bakit? Anong klaseng tanong yun? Ano sagot yan pala? Sir, ang dami pong dinaanan. 1-star general ay 2-star general po ito si Torre. Tapos ano po siya? PNPA. First, sabi nga nila, unang PNP chief na PNPA. Ang dami pa pong dumaan dyan na PMAyer at mas senior pa sa kanya. Mantakin mo, lagpasan ka lang dahil sa sip-sip. Hindi pa madedemoralize yun. Sa private nga di ba sa mga pribadong kumpanya, pag merong sumisip-sip dun sa boss, bakit? Paano mo nasabing sumisip-sip? Ayun, umaalembong. Umaalembong ba sa boss? Sip-sip sa boss. Tagabulong sa boss. Oh. Di ba? Meron ba nga dyan, kahit lalaki, masahista ng boss. Di ba? O balalay ng boss. O, tapos kainuman ng boss. Kahit laging late, kahit laging underperformer na tao, ayun, nalalagay sa posisyon, nagiging assistant ng boss. Kung ikaw nga naman, na senior ka na, matagal ka nang naandyan, di ba? Ang sipag-sipag mo, hindi ka nga lang sip-sip. Hindi ka nga lang madikit. Pag sinabi ng boss na, tara, inuman tayo, wala, umuwi ka. O, di ba? Pagka nagaya yung boss ng kalokohan, hindi ka sumasama. O, so ngayon, hindi ka ngayon kasundo ng boss. O, kaya hindi ka ngayon napopromote. Pag may katarantaduan yung boss, ayaw mong sundin. Diba? Hindi ko naman sinasabing may katarantaduan si Marcos, ha? Wala ako sinasabing ganon. Kayo na lang nagsasabi niyan. Nababasa ko yung mga isip ng mga nanonood. Hindi, di ba? Ito si Torre, alam naman po natin, ang daming nilagpasan nito na mas marami pa po. Kaya nga mas, kung pipiliin nyo yung 5, mas may sinabi ng 5 Kasi yun yung mga senior importante yan sa PNP. Alam mo, sa totoo lang, may naririnig ako na sabi nila, talagang wala na. Wala na talaga. Eto na lang. Bigyan ko kayo ng sample na hindi na-demoralize. O na-demoralize ang PNP. Bigyan ko kayo ng sample. Gusto nyo? Tingnan mo. Yung binoto ng PNP at saka ng mga sundalo natin, wala ni isa doon sa alyansa. Doon pa lang, yun ay nagsisimbolo na talaga nga namang wala nang galang o ika nga hindi na nila nirerespeto yung endorsement ni Marcos, di ba? Doon pa lang, alam mo nang demoralize na itong mga uniform personnel. Hindi lang sila nakakapagsalita dahil alam nyo naman paparusahan sila. Lalo na ngayon, ayan na. Anyone na lumaban o magsalita laban na kay Marcos, siguradong tatablahin ito ni Torre. Simula na. Simula na ng, ewan ko kung ito ba'y matatawag nating martial law. Hindi ko alam pero tingnan natin kung ano hong mangyayari dito.